Melo forma. Ngayong araw nga ay may dilala nga sa atin na Sniper 155. Sabi nga nung may kanya, sumasakit na daw yung ulo niya sa kaka-maintenance nito. Kasi nga puro overheat na lang yung nangyari sa kanya. Naubos na rin yung pera niya, kakabili ng kung ano-anong pyesa, hindi pa rin tumino. Kaya nga sinubukan ko muna to, tinignan ko na rin kung ilan na yung odo niya. Medyo matanda na nga rin yung motor na to. Kaya sabi ko sa kanya, ibababa ko na yung makina para minsan ang gastos na lang, maayos na kagad yung sira ng motor na yan. Inalas ko na nga kagad yung head nito para makita ko na yung kalagayan nung motor niya. Pagbukas ko nga nung makina niya, ayan na nga, nagpuputik na nga sa loob. Walang tapalodo yung makina, kaya napasukan ng putik yung kanyang water jacket. Tinignan ko muna ng mabuti kung ano yung mga papalitan sa motor na to para maayos na, hindi na sumakit yung ulo ng may kanya. Kaya ikaw, wag ka rin magme-maintenance ng motor mo para yung pera mo, gawin nating pera ko yan. Di ko na nga rin pinatagal to at pinalitan ko na rin kagad yung kanyang piston kasi nga tigan mo naman yung langis, tuyong-tuyo na rin at saka alog na rin yung piston niya. Pili nga tayo ng piston na stock at stock lang naman ang gusto ng may-ari. Ayaw niya naman magpakarga ng motor niya kasi baka daw hindi makahabol yung mga tropa niya. Nuha ko na kagad yung piston ring nito kasi syempre isang set yan, papalitan na rin natin para minsanan yung kalas ng makina para sulit. Puro original nga yung pyesa niyan, yung may kanya na yung bumili dun sa pinagbilan niya. Sinek nga muna natin yung piston kung talagang sukat ba yan kasi baka mamaya mali yung nabili niya o kaya pang ibang motor yan, pero tama naman. Inayos ko na yung piston ring niya kung saan ba talaga nakatutok yan, kaya ito na, binubuksan ko na yung base gasket at papalitan ko na rin yung bago, yung luma pala. Puro ahamay nga yung brand ng kanyang mga binili na pyesa para lahat puro original para hindi na sumakit yung ulo namin pag sumingaw ulit. Tignan mo naman yung black dyan, sobrang linis niyan para hindi talaga sumingaw yung coolant. Para kahit ubos day langis niya, hindi pa rin sumisingaw yung coolant niya. Nilagyan ko na nga rin ng langis yung kanyang black para nga hindi magasgas sa unang andar, para smooth na smooth lang yung pag-start namin mamaya. Kaya inikot-ikot ko lang yan yung langis para malagyan lahat kasi baka magagas. Pagkatapos ko ang maigabit yung piston niya, naikakabit ko na rin tong black para matapos na at may uwi na rin nung may kanya para pumera na rin ako. Paalala ko ulit sa inyo, wag kayong mag-change oil hanggang masira yung motor nyo. Para yung pera nyo, gagawin nating pera ko para yumaman na ako. Pagkatapos ko ang ikabit yung black niya, ay ito na. Inisa-isa ko na nga yung pyesa nung head kasi sobrang dami ng pyesa ng head nito. Nilinis ko na nga yan lahat para matapos ko na rin. Naka-ready na yung kanyang block sa kapiston, okay na yan, malinis na lahat. Assemble ko na nga lang yung head nito at lahat ng pyesa niya ay nilinis ko ng mabuti. Tignan mo naman yung head niya, sobrang linis yan. Itong pyesa niya, sobrang linis din yan. Tignan mo, parang binabad yan sa pressure wash. Yung motor niya, kalas-kalas nga yan, parang pangkarera na, talagang kalansay na yung motor niya. Hindi mo na makikilala kung anong motor ba talaga yan. Pagkatapos kong assemblein yung head ay tinotope ko na, pinalagay ko na yung kanyang valve clearance na tama kasi tutunog yan kapag hindi mo inaayos yung valve clearance niyan. Natagalan nga rin ako dyan kasi nga apat nga yung valvula ng motor na yan. Kari nga nag-additional na rin na magpapakabit daw siya ng radiator. Pili niya nga ng radiator ay yung Racing Monkey na maraming row. Di ko alam kung ilang row to, basta kinabit ko lang. Plug and play lang naman to. May konting adjustment ka lang na gagawin para may kabit mo ng tama at wala kang tatabasin. Ito na nga, natapos ko na nga yung Sniper, papaandarin ko na lang para makita na namin kung kailangan pa bang ayusin at ano bang itotono sa motor na to. Pagka start ka namin ay maayos naman, wala naman naging problema, umandar na kagad siya. Ko na rin lahat kung talagang nakakabit ba lahat ng tornilyo niyan kasi baka mamaya kulang matanggal yung makina pag tumakbo na. Tapos nga niyan ay inayos ko na, kinakabit ko na tong diagnostic tool para ma-accurate natin na may calibrate yung kanyang minor. Makita natin kung normal ba lahat, pati yung temperature niya, kung gumagana din ba to. Yun naman, okay naman, gumagana naman lahat yan. Umaandar na rin naman na maayos, kaya nga tuwan-tuwa nga yung may kanya, tumalon-talon pa yung may kanya doon. Hindi daw siya makapaniwala, nagnagawa na yung motor niya at di na nag-overheat.
Ngayon, yung may kanya, habang pinapanood mo to, nasa Pangasinan na siya ngayon. Doon daw siya magbe-break-in kasi taga ron naman talaga siya. Lang siya dito sa Isabela para magpagawa ng motor niya. Katapos nga ng ilang minutong pagpindot-pindot ko dyan, ay syempre, naayos ko na. Kaya ngayon, ang gagawin namin, na-assemblein na lang namin yan para may uwi na nung may kanya yung motor niya. Kasi ilang linggo na daw niya hindi nagagamit to. Da melhor forma.